Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Aba, heto na naman tayo sa isang mainit na issue. Ayon raw kay mamayang Liberal Party List Representative-elect Leila De Lima, takot daw si VP Sara Duterte na lumabas ang mga ebidensya kaya dinidelay umano ang impeachment trial. Pero teka, totoo nga ba ito? O baka naman kabaliktaran ang nangyayari? Tara't himay-himayin natin ang pasabog na ito. Sa panayam ni De Lima sa DWIC nitong June 21, sinabi niya na scared daw si VP Sara sa ebidensya na posibleng lumabas ukol sa confidential funds. Kaya raw ginagawa ng kampo ni VP Sara ang lahat para ma-delay ang impeachment trial hanggang sa hindi na ito matuloy. Sabi pa nga raw ni De Lima, takot daw ang kampo ni VP Sara na lumabas ang ebidensya ukol sa paggamit umano ng mahigit 600 million pesos na confidential funds mula sa OVP at DepEd noong 2022 at 2023. Pero teka, kung matibay talaga ang ebidensya ni De Lima araw at ng kanyang mga kampo, bakit tila may pangunguna na sa paghusga? Hindi ba't ang due process ay para sa lahat? Ayon nga raw kay De Lima, may timing raw ang request ng Office of the Ombudsman na magsumite ng counter affidavit si VP Sara, ang ombudsman na pinamumunuan ni Samuel Martires, na isang Duterte appointee, ay sinasabing posibleng mag-dismiss ng mga reklamo laban sa Vice Presidente. Ngayon ang tanong, bias nga ba ang ombudsman o baka naman sumusunod lang sa tamang proseso? Tandaan natin, wala pa pong ruling. Kung ipapasura man ito, dapat ay may legal na basehan, hindi haka-haka. At kung wala pang ang formal na desisyon, bakit parang kinakabahan agad nga raw itong si De Lima? Hindi kaya may pangamba siyang baka hindi sapat ang ebidensyang hawak nila? Ang confidential funds ay karaniwang ginagamit sa intelligence at peace and order initiatives. Hindi lang ang OVP o DepEd ang may ganyan. Halos lahat ng ahensya meron din. Kabilang ang Office of the President, DILG at AFP. Ang tanong, bakit si VP Sara lang ang tutok na tutok ng kampong araw di umano ni De Lima? Hindi kaya dahil siya ang pinakamalakas sa oposisyon sa ngayon? At kung may alegasyon man ng misuse, dapat ipaubaya sa proper investigating bodies, gaya ng COA at Ombudsman. Hindi dapat ginagawang political weapon ang mga audit issues para lang sa impeachment. Naaalala natin si Senator Bato de la Rosa, na kaalyado ni VP Sara, ay unang nagmungkahi na i-dismiss ang impeachment case. Pero hindi ito natuloy at ibinalik sa Kamara, kaya tuloy delay ang trial. Ang tanong, sino ba talaga ang nagde-delay? Ang Senado na hindi pa makapagkasundo kung kailan ito sisimulan? O ang kampo ni VP Sara na gusto lang ng due process? At kung tutusin, baka hindi nga delay ang gusto ng kampo ni VP Sara. Baka gusto lang nila ng maayos at patas na pagdinig, hindi yung mabilisan lang. Tapos ang narrative ay guilty agad. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi natin maikakaila. Malakas pa rin ang suporta ng masa kay VP Sara at sa buong Duterte family. Ayon kay June Abines, ang mismong taong bayan raw ang magbabalik sa pamilyang Duterte sa Malacanang. At mukhang hindi malayo, lalo't tila nawawala ng kumpiyansa ang masa sa mga banat na walang kasunod na konkretong ebidensya. Ang tanong ngayon, sino ba talaga ang kinakabahan? Si VP Sara na confident sa due process o ang kampong gustong madaliin ang impeachment kahit wala pang ruling mula sa mga ahensyang dapat sana ang nauuna sa ganitong usapin? Mga katinig ng bayan, kayo na po ang humusga.
Ang mahalaga, manatili tayong mapanuri, makabayan, at hindi nagpapadala sa gimmick ng politika. Hindi lahat ng maingay ay may saysay, at hindi lahat ng tahimik ay guilty. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, hihintay lang ng Crocs mag-resign si Martires para makaporma sila. Hindi nila kayang hawakan sa leeg yan eh. Masama kasi ang purpose ng House of Crocodiles, kaya brilyaso ang mga pinaggagawa nila. Kanya-kanyang papel sila, kaya sumasabog at wala sila coordination. Mahirap talaga ang nagsisinungaling. Nauhuli. Teka. Bago'y katuwa ang nangyari. Tanong lang, di kaya lalo mapahamak si VP kung arborin ng ombudsman ang impeachment case? Paritar na si Samuel Martires itong 2025. Sino papalit sa kanya kung wala pa desisyon ang ombudsman? Pustahan, isang anti-Duterte ang ma-appoint ng palasyo. Para sa mga hindi pa masyadong updated, ang issue ng impeachment laban kay VP Sara Duterte ay umiikot sa umanay questionabling paggamit niya ng confidential funds noong 2022 at 2023. May mga reklamong inihain sa Office of the Ombudsman kasama na raw ang plunder at technical malversation. Ang twist, ayon kay Representative Laila De Lima, tila sinusubukang patagalin ng kampo ni VP Sara ang proseso para raw hindi na matuloy ang impeachment trial. Pero ngayon, may usap-usapan na posibleng maibasura na ang mga kaso ng ombudsman na kilalang appointee ng dating Pangulong Duterte. Kaya lumalakas ang bulong-bulungan. Si De Lima raw ang naisahan. Sa ganitong galawan, malinaw, hindi pa tapos ang laban sa politika. Muli, ang mga opinyong ito ay paawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin natin ilahad at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan,